Good evening guys. Marami na naman akong pagkain ng aso. Yan. Binigay sa akin ni Tess Bernal. Yung magtitinda ng gulay sa palengke, tatapon na nila. Ayan ang pinagayatan ng nila sa palengke. Tapos ayan, yung hindi na nabibenta, tinatapon na nila, kaya binigay sa akin. Thank you Lord, may pagkain na naman ng mga alaga ko. Malaking tulong to sa mga alaga ko. Pasalamat ako kay Tess Bernal dahil sa binigay niya sa akin na gulay. 4 na araw na naman nilang ulam to. Thank you very much Lord, maraming salamat po. Ayan, mag-uumpisa na naman ako gayat ng kangkong para sa mga alaga ko. Sana naman ako maggayat ng kangkong para may ulam ang mga alaga ko. Burdette! Ay, wag na lang, ako na lang. Kami yung kalderin itong malaki. Nasaan yung isang ano ko? Yung rice cooker na malaki. Andyan, di naman sa ilalim. Wala eh. Andyan, yan, kahugas ko lang. Tingnan, tanggalin mo. Andyan yan. Hindi yan anak. Yung malaking ganito. Hindi pa ginagamit. Ay, oo. Akin na nga yun. Rice. Ayan. Busog na naman ang mga alaga ko nito. Sa isang linggo, 2 beses akong nag-diet ng gulay. Kasi niluluto ko na yan. Isang salaman, 4 na araw. Kaya ito lahat ng gulay na to, 4 na araw na yan. Kasamang sodas, 2 kilong sodas, ay 1 kilong sodas lang pala, at saka kalahating atay ng baboy. Sasahog ko dito sa gulay para umabot ng 4 na araw. Alam niyo guys, aso ko 8 piraso. Yung ito sa bahay, 3 sa garahe. Kaya dami lahat sila. Kaya ito pinapaulam ko sa kanila. Ito na lang, mayroon ako nakukuha na bibigay sa akin ng kulay na pira-pira sa pagkain nila. Kung wala talagang tira, pilitan akong bumili ng isang bundle ng kangkong. Talagang 100. Ibusin ko na yun, isang bundle, 100. Sa araw ang pagkain nila yun. Eto, mapili na to.
medyo nakaminis ako. Kaya minsan, bilang pasasalamat kung sa taong nagbibigay sa akin ng mga tira-tirang gulay, naabutan ko naman din siya ng ano, mayroon din akong extra, inaabutan ko naman siya minsan-minsan. Pasalamat sa taong may pusong ano rin ako kumari sa mga alaga. Laglag na. Napakuluan ko yan. Ay, Rodet, bumili ka nga ng ano doon? 4 cubes. Ilan? Isa lang, isang 4 cubes. Para magkaroon ng lasa. Kaya ayaw nila ng walang lasa eh. Hindi nila pinakain. Ayan guys, oh. Kapag may gulay, simot ang pagkain nila. Tuwa sila pag may gulay. Kasi nasanay sila mula nung baby pa. Nung pinapakain ko sa kanila kalabasa lang. Minsan, pag may mga tira-tira na nulunok na kalabasa, carrots, kaya patatas, akong divisoria, pag may nakita akong mga bulot-bulot na doon, inilip ko. Napakain ko sa kanila mula ng tuta pa yan, mga yan. Tapos na medyo lumaki-laki na, kumakain na sila ng kanin, ang binibili ko sa kanila kalabasa. Binibili ako sa buo. Pag 15 ang kilo, kaya minsan 50 pesos isang buo, malami yun. Kaya yun pinapakain ko, kaya mula sanay na sila na gulay ang kinakain nila. Buti nga, kumakain sila ng gulay. Naku, kung hindi pa sila kumakain ng gulay, talagang malaking gastos. Masalamat na lang ako na naisipan ko na makainin sila ng gulay nila ng baby pa yung mga yan. Ayan. Mas mahal ang bigas. Minsan, pag nabibigyan kami ng bigas, isang kinsenas lang yung kalahating taba, 25 kilos. Isang kinsenas lang sa amin. Sige guys, sasalang rin ako ng ano, salang ko na ito para may pagkain sila po sa isang araw. Pero mayroon pa naman akong extra doon na ano, pagkain nila para bukas. Nakalagay sa freezer. Ayan. Yan lang naman uubusin ko. Ito, hindi na. Sa susunod na naman niya lalagay ko lang sa ref yan. Sige guys, salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye. Ayan, tapos na sila. O, tapos na sila kumain. Si Adrian yan. Iyan. Iyan. O, yan o. Yan, yan, yan. O, kangkong yan o. Kangkong yan, kangkong. Kain sila ng kangkong na hilaw. O, ayan o. Kangkong na hilaw yan. Kakain yan. Dadali na doon. Kakainin na nila. Shadow! Kas! Ay, Rodet, papasukin mo nga si Kas. Kakain daw ng kangkong. Si Kas, papasukin mo. Kakain ng kangkong. Huwag si Black Eye, ha? Kas! Kas, Kas, ayun, Kas,
Kinuha na naman niya yung pagkain ni ni Adrian. Kumakain sila ng kangkong. Yan, kumakain sila ng kangkong. Kaya malulusog buyag yung alaga ko. Kaya lang minsan nakakainis, ayaw kumain ng kanin. Ang ginagawa ko, sinusubuan ko na lang. Yan, masaya yan sila pag nakakakita ng kangkong. Ang kaya kung akala mo si Charon kung kumain. Wala na, Kas? Ubus na sa'yo? Oh. Sige guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Sa susunod ulit, huwag kayo magsasawa ha. Pasensya na, talagang mahal ko lang talaga ang mga alaga ko. Kaya ang sakripisyo ko sa kanila, hindi ko kaya kasi silang itapon guys eh. Marami nagsasabi na pakawalan ko na lang mo sa kalye para hindi daw ako kasi sa tingin nila nahihirapan ako sa mga alaga ko dahil binababa ko yung mga alaga ko sa umaga at saka sa gabi para magpadumi sa kanila sa baba. Kaya iniisip nila nahihirapan ako, pero sa totoo lang hindi ako nahihirapan sa kanila, masaya ako sa kanila kasi mahal ko sila eh. Yan na ang kasama ko sa simula ng ako dahil nag-iisang anak lang ako, kasama ko sila sa buhay. Masaya ako sa kanila, basta wag lang silang magkasakit. Mas gusto ko pa yan sila kasama kaysa mga kapitbahay ko eh. Dahil sila wala akong problema sa mga kapitbahay ko. Konting may nakikita lang sila sa akin ng konting nagagalit, naka-report agad sa barangay. Konting kahol ng aso ko, report sa barangay. Okay lang yan. Hindi lang na naiintindihan kung ano ang feelings ko sa mga aso ko. Sige guys, hanggang dito na lang. Salamat po sa panonood ninyo ha. Huwag kayong magsasawa ha. Medyo mahaba na rin. Thank you. Bye.